Good morning mga boss, maglalagay po tayo ng vacuum dito sa AC system nitong Nissan Sentra Grandeur N16 para po malaman natin kung meron vacuum leak ang AC system ng sasakyan natin. At syempre kailangan po natin ng mga tools tulad nitong car aircon manifold gauge or itong pressure gauge ng aircon. At syempre kailangan natin ng vacuum pump. Yan, ito po ay gawa lamang ni Boss Vladimir Murano. Binigay lang po niya sa atin to. Kaibigan ko po yan sa Cavite. Yan ang magaling na aircon technician mga boss, pero ang kanyang specialty ay mga industrial, yung talagang malalaking aircon system. Shout out Boss Vladimir, see you soon. Sa mga gusto pong matuto at mag-DIY, kailangan po natin talaga mag-invest sa mga tools natin. Magagamit po natin lahat yan. So ito pong manifold gauge ay may tatlong valve, itong sa blue at itong sa red, and ayan pong sa gitna yung dilaw. Yung blue po ay yung papunta sa low pressure side kung saan tayo naglalagay ng refrigerant. Hindi po tayo mawawala dyan dahil yung sa low pressure side po ay mas mataba po yung tubo kaysa sa high pressure side. Kung saan naman doon natin ilalagay itong kulay pula. Itong valve na may red na hose, papunta po yan sa high pressure side. At yung gitnang valve naman po kung saan nakalagay itong dilaw na hose, yan, dyan po natin ilalagay yung refrigerant tank kung maglalagay po tayo ng refrigerant or freon. And syempre dyan sa hose na yan din po tayo maglalagay ng vacuum pump kung maglalagay tayo ng vacuum sa loob ng AC system ng mga sasakyan natin. Tulad po ng gagawin natin ngayon. At huwag po kayong mag-alala, hindi naman po kayo magkakabaliktad ng paglalagay niyan dahil iba-iba po ang sukat ng mga port nitong mga tubings niya. Yan po, pag nailagay na natin lahat ng kanyang valve at saka ng mga hoses, buksan na po natin itong kanyang mga valve. Open po natin dito sa kanyang low pressure side po, all the way up po. Kailangan open natin yung nang nasagad. At ang pag-open po niyan ay counterclockwise. Pati po dito sa kanyang high pressure side, buksan din po natin yung valve niya. And all the way up din po, kailangan open na open yan sagad. At ganun din po, counterclockwise po pag i-open natin yan. And make sure po pala na tight yung pagkakasara nitong mga valve para sure po na walang leak. After po natin ma-set up lahat, pwede na po natin switch on itong vacuum pump. So tignan natin dito sa gauge, ganyan po dapat ang mangyayari, magbi-below zero po siya. And iiwan po natin na nakabukas ang vacuum pump ng mga 20 to 30 minutes. Actually, yung iba po iniiwan niya ng 1 hour o mahigit pa. Pero since yung vacuum pump natin ay gawa lang, baka po mag-overheat. So, iwan lang po natin ng 30 minutes. So, eto mga bossing, 30 minutes po natin hinayaan naka-on ang vacuum pump. Bago natin patayin yung ating vacuum pump, isarado po muna natin itong dalawa. Ayan. Sarado natin maigi. And then, yung kabila naman po, itong sa high side. Ayan. And then, ang titignan po natin dyan, itong kanyang reading, kailangan po yan ay hindi tataas para malaman natin kung nahuhold niya yung vacuum na nasa loob ng system. So, iiwan po ulit natin ito and babalikan na lang natin after 20 to 30 minutes. Wala po muna tayong tatanggalin ng mga hoses dyan sa valve niya at saka dito sa tubings niya, except po na binunot natin at pinatay na yung vacuum pump. So, babalikan po natin siya after 20 to 30 minutes. So, eto mga bossing, ginawa na natin 30 minutes. Tignan natin kung tumaas. Ayan po, tumaas yung kanyang pressure dito. So, hindi po niya na-hold yung vacuum sa loob ng system. So, ibig sabihin po nito ay may konting leak. So, yan ang hahanapin natin. Hopefully, dito lang po yan sa mga o-ring niya o dito lang yan. Kalimitan kasi dito nagkakaroon ng leaking. At napansin ko rin po dito, may langis. Ayan o. So, maaring dito po nagkakaroon ng leaking. Ayan. So, titignan natin, isasarado lang natin maigi to, and then lalagyan natin ng freon at titignan natin kung magli-leak pa. And syempre, hanapin din po natin yung kanyang leak sa pamamagitan ng paggamit ng mahiwagang bula. Yan, old school no? Effective po yun. Pero duda ko dahil dito po yung naglalangis. Ayan Most probably dito po ang leak niya. Ganon lang po kadali pag-test kung may leak ang AC system ng sasakyan ninyo kung meron po kayong right tools.
So hopefully po may natutunan kayo, and please subscribe sa YouTube channel natin and like and follow my page po, Nab Customs.